Gandang hapon po sa ating lahat at salamat po sa Panginoon sa mga oras na ito na Kanya tayong pinabalik at nabanggit na po kanina yung mga paalala, yung mga gawain po na mag-resume sa buwan ng Hunyo, ang Kaisuyo National High School, ang street preaching din po na every first Saturday of the month na magpapatuloy kung loobin ng Panginoon. At karagdagan lang po ay mamayang hapon po pagkatapos po ng ating hapon na panambahan ay meron po tayong isang miyembro na tatanggapin. At pagkatapos po nun ay susundan ng ating Lord's Supper. At after po nun lahat ng ating gawain sa hapon na ito, meron lang pong konting pagpupulong ang lahat ng mga miyembro ng ating iglesia. Tayo po ay magbukas ng salita ng Diyos bilang paghahanda sa ating hapong panambahan sa aklat po ng Isaiah, Kabanata 58, Isaiah chapter 58, verse 13 hanggang 14. Isaiah chapter 58, verse 13 hanggang 14. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan, ay marangal ang banal na araw ng Panginoon, at ito iyong pinarangalan, na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salita. Kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon at pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa at papakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So sa mga talatang ito ay sinasabi ng sumulat ang kalagahan ng araw ng ating Panginoon. Binabanggit din dyan na kahit ang ating mga pananalita sa araw ng panambahan ay kailangan din nating maging maingat na tingnan at obserbahan. So anumang bagay, anumang mga pananalita na hindi nararapat at naaangkop para gawin sa araw ng panambahan ay dapat na iwaksi ng mga mananampalataya. Nawa ang mga bersikulong ito ay nagsilbi sa atin upang makita natin ang lalim ng araw ng Panginoon. At makita natin kung gaano kahalaga ang pagsamba. Tunay na pagsamba, seryosong pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. Tayong lahat ay tumayo, ang ating unang hymno.
Salamat po, o aming Panginoon, sa pagpapaalala sa amin muli kung gaano kabanal at kung gaano kaseryoso ang araw ng panambahan, ang araw ng Sabat, upang ikaw ay purihin at luwalhatiin ng iyong mga tao. Maraming talata sa iyong salita ang nagtuturo at naguutos kung papaano ang isang ugali o katangian ng isang tao ng Diyos, kung papaano niya ipapangiling ang araw ng panambahan. Ang iyong salita ay hindi kulang upang kami ay turuan at paalalahanan kung gaano kalalim at kahalaga ang araw na itinalaga mo upang ikaw ay purihin at sambahin. Kagaya ng aming binasa, kabanata ng Isaiah 58, chapter 13, verse 13 and 14, nawa ay lumago kami, o aming Panginoon, ay yung mga tao dito sa Perseverance Reformed Baptist Church, kung papaano namin gagawin, kung papaano kami mag-response sa panawagan mo tungkol sa araw ng panambahan. Tunay ito ay araw upang ikaw ay purihin, dakilain. Ito ay araw upang ikaw ay sambahin, alalahanin ang iyong ginawa. Unang-una ang kaligtasan aming natamo. Ito din ay araw upang kami ay magsalita, makipag-usap, nang naaayon pa din sa iyong mga salita. Tunay na napakahalaga ng iyong araw dahil sinasabi rin ng iyong salita, ikaw ang Panginoon ng Sabat. So hindi kami Panginoon, hindi ang tao, hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga sariling lakad. Ikaw ay nagbibigay ng mga exceptions, the deeds of necessity, the deeds of mercy, the deeds of charity, na may mga pagkakataon ng ang tao mo ay hindi makakadalo ng Sabat. Anumang bagay na hindi pasok sa tatlong deeds na ito, ay hindi dapat namin ito gawin. Dahil ito ay labag sa tinuturo mo kung paano kami makitungo sa araw ng panambahan. Lumago kami nawa bilang isang iglesia na nagsisimula. Huwag kami maging complacent, huwag kami maging tamad, huwag naming hamakin ang iyong araw. Turuan mo kami, tulungan mo kami ng aming puso at isipan, ay katulad ni Haring David, na sinasabing mas mapalad pa ang mga ibong maya dahil sila'y nasa templo mo at sumasamba. Ngunit siya'y kailangan sa pakikipaglaban at pakikipagdigma. Ngunit minamatamis niya na nawa ay nakakasamba siya sa iyong pangalan. Bagamat there's a deeds, may exception doon, dahil siya ay hari, there's a deeds of necessity, pero minamatamis niya pa rin na sambahin ka at tuwalhatiin. Nawa ganito din kami, o Panginoon. Kung hindi kami maging seryoso sa araw ng panambahan, sa aming kilos, sa aming mga pananalita, malaking epekto ito para sa aming kaluluwa. Kaya sa araw na ito, manariwa ang iyong mga salita. Manariwa ang kagandahan at biyaya ng aming Panginoong Jesucristo sa aming pagsamba sa hapon na ito. Ikaw ang maluwalhati, walang iba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay umupo at patuloy tayong umawit.
Tayo po'y dumako sa scripture reading. Babasahin po natin ang Mateo chapter 25 verse 31 to 46. Ito ay tungkol sa ang paghuhukom sa mga bansa. Ang verse na ito ay nagpaparallel sa Revelations 20:11 to 15, kung saan ang mga tao ay umarap na sa Diyos at kanilang isinulit ang kanilang mga gawa, at ito ay sinukat na ng Diyos at binigyan na ng kahatulan. Verse 31. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa, at kanyang pagbubukod-bukurin ng mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Halika kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkakatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan." Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom
at pinakain ka namin o uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit na mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako binigyan ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako dinamitan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Pagkatapos ay sasagot din sila na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom o uhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? At sila'y sasagutin niya na nagsasabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliit na ito, ay hindi ninyo ito ginawa sa akin. At ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Nalangin tayo. O Diyos, salamat po sa mga leksyon na aming natutunan mula sa pagbabasa po namin ng iyong salita hango sa Aklat ng Mateo, Kabanata 25. Salamat o Diyos dahil nakita po namin dito, pinahayag ng inyong salita na ang ginagawa po pala namin sa aming mga kapwa mananampalataya, maging sa pinakaabang kapatiran namin ay sa inyo po namin ginagawa. Nawa o Diyos, napaalalahanan kaming lahat na kung kami mapag-imbot, kami mapagmataas, kami magagalitin at wala kaming pagmamahal sa aming kapatiran, ay sa iyo kami, Panginoon, nagiging mapagpaimbabaw at nagiging walang pagmamahal. At nawa o Diyos, kung may mga nalaglag sa amin sa kasalanan na ito, patawarin niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng grasya o Diyos na mahalin ang isa't isa gaya ng pagmamahal po ninyo sa amin. At nakita rin namin dito, o Diyos, na darating ang araw ng Panginoon kung saan paghihiwalayin niya po ang mga tao, hindi base sa estado ng kanilang buhay o ng kanilang edad o anumang relihiyon kami. Paghihiwalayin po ninyo ang sangkatauhan base sa posisyon ng kanilang puso. Mga nakatakda sa buhay na walang hanggan at mga nakatakda sa kapahamakan. O Diyos, nawa sa dakilang araw na yon matagpuan kami na kami nasa kanan mo, na kami, o Diyos, ay mga kahanay sa mga taong ginawa mong matuwid. At huwag po nawa kaming mapahamak, o Diyos. Kung meron man po sa amin, o Diyos, na hindi pa nananampalataya sa iyo, nawa hipuin po ninyo ang kanyang puso, arestuhin ninyo ang kanyang kaluluwa at manampalataya siya sa aming Panginoong Hesukristo. At nawa, o Diyos, lahat kami dito sa PRBC ay matagpuan na totoong lumalakad kasama ka. Hindi lamang publicly, ngunit lalong-lalo, o Diyos, sa aming private na buhay, totoong lumalakad kami kasama ka sa araw-araw. Nagpapasalamat kami, o Diyos, sa lahat ng leksyon na ito. Nagpapasalamat rin kami sa pagsama mo sa amin kanina sa morning worship. Nawa, o Diyos, patuloy po ninyong payabungin ang mga bunga ng mensahe na aming narinig. At nawa, o Diyos, magbukas pa po kayo ng marami pang mga evangelistic opportunities para sa amin. Nais po namin ipangaral ang iyong ebanghelyo. Nais namin maging masigasig sa pangangaral nito sa unbelieving world. Magbukas po nawa kayo ng mga pinto na magagampanan po ito namin bilang isang iglesia. Nawa, o Diyos, kaming mga magkakapatid rito ay maging maalab kami sa threefold direction ng aming iglesia. Nawa, maging masigasig kami sa aming kagustuhan na bigyan ka ng kapurihan. Lahat ng aming aksyon, o Diyos, ay nawa Godward, nagbibigay ng papuri sa iyo. Huwag mong hayaang may umangkin sa amin ng glory ni isa man. Tulungan niyo kami, o Diyos, na magkaroon ng matinding pagnanais, na magkaroon ng mutual edification. Nawa, bawat fellowship namin ay maging avenue upang
magpalakasan kami kung paanong pinapatalas ng ayor, ng isa pang ayor. Nawa, O Diyos, ito ang matagpuan sa aming mga fellowship. Kami, O Diyos, ay magtutulungan na magpasana ng mga kabigatan, na magtutulungan na mas lalo pang maging tapat sa iyo. At nawa, O Diyos, maging masigasig kami sa pangangaral ng iyong ebanghelyo. Dinadalangin namin, O Diyos, sa iyo ang mga trabaho na ipinagkaloob niyo po sa amin, mga negosyo at iba-iba pang pinagkukunan namin ng kabuhayan. Tulungan niyo po kami na maging tapat sa aming mga panlupang amo. Nawa, O Diyos, hindi kami tamad. Nawa, hindi po kami papetiks-petik sa aming trabaho, kundi nagsusumika po kami. Maaga po kami, O Diyos, at hindi po kami nanlilinlang ng sinuman. Nawa, O Diyos, maging maayos ang testimony namin. Bigyan niyo po ng karunungan ang mga nangunguna sa mga business nila, magkaroon po sila ng wisdom kung paano ito patatakbuhin. Maging, O Diyos, ang mga merong regular employment. Maging ang mga kapatiran namin na may desire, O Diyos, na magkaroon ng trabaho. Yung iba sa amin, O Diyos, ay may part-time job at nananalangin ng regular job. O Diyos, nawa ipagkaloob niyo po sa kanila ito. Nawa, O Diyos, ay maging masigasig kami, matagpuan kaming mga mahuhusay na workman. Panapanalangin din namin sa iyo, O Diyos, ang nalalapit na kasal ng aming mga kapatid, si Brother Paulo at si Sister Ella sa katapusan ng Mayo. Dinadalangin namin, O Diyos, na maging maluwalhati ang kanilang pag-iisang dibdib. Nawa, O Diyos, pagpalain ninyo yung mga preparation po nila, ganoon din ang kanilang mga maiimbitahan. Nawa, O Diyos, magdala kayo ng mga kaluluwa doon na makakapakinig ng ebanghelyo. Pagpalain po ninyo ang pag-iisang dibdib nila, hindi lamang seremonya, maging, O Diyos, ang ilang taon na ipagkakaloob nyo po sa dalawang ito bilang mag-asawa. Pagpalain niyo po nawa, O Diyos, ang aming mga kapatid na ito. Patuloy namin dinadalangin, O Diyos, ang presensya ng iyong anak na si Jesucristo sa kalagitnaan namin. Muli pong mapapangaral ang iyong salita. Nawa, O Diyos, marinig namin muli ang tinig ni Jesucristo. Nawa maging malinaw ito sa amin. Tumimo ito sa puso ng bawat isa. Ma-reveal ang aming mga kasalanan. Mabigyan kami ng instruction kung paano kami mabubuhay. At magbigay ito, Panginoon, ng pag-asa sa mga taong patungo sa kapahamakan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong salita sa hapon na ito. Nilalapit namin ito ng buong kapumbabaan sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Ay pong lahat ay tumayo at ito na rin po ang ating gawain sa paghahandog at kalaob at paghandang awitin para sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Sa mga hindi pa po informed, ang Perseverance Reformed Baptist Church po, 2.5 months, 2 months and 1 week pa lang nag-exist bilang isang iglesia, kung hindi po ako nagkakamali. At bilang isang iglesia na bagamat matagal na po tayong nag-exist noon, pero umiral lang tayo, na-covenant tayo more than 2 months ago pa lamang. At bilang isang iglesia nakakasimula pa lang mga kapatid, dapat kung magsisimula po tayo, dapat maayos yung mga pundasyon. Kasi kung hindi na po maayos yung pundasyon sa simula pa lang, lahat po ng itatayo natin mula sa maling pundasyon, gigiba lang po, maguguho lang po kalaunan. At ito po yung makikita natin sa pag-aaralan natin ngayon, yung tinatawag nating nascent church, Nascent. Nascent church. Pag sinabi nating nascent church, bagong sibol o bagong panganak na iglesia. At ito po yung makikita natin sa babasahin natin kung paanong nagsimula, kung paanong naging bagong sibol o bagong panganak ang iglesia sa bagong tipan. Inaanyayahan ko po kayo, makibuklat po kayo sa aklat ng Acts o mga gawa, Acts chapter 1 verses 12 hanggang 26. Ulitin ko po, Acts chapter 1 verses 12 to 26. Ito po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. And when they had entered, they went up to the upper room where they were staying, Peter and John and James and Andrew and Philip and Thomas and Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot and Judas the son of James. All this with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women, and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. In those days, Peter stood up among the brothers. The company of persons was in all about 120, and said, Brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. For he was numbered among us and was allotted his share in this ministry. Now this man acquired a field with the reward of his wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle, and all his bowels gushed out, and it became known to all inhabitants of Jerusalem, so that the field was called in their own language Akeldama, that is, field of blood. Verse 20, For it is written in the book of Psalms, May his camp become desolate, and let there be no one to dwell in it, and let another take his office. So one of them who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these men must become with us a witness to his resurrection. And they put forward to Joseph, called Barsabas, and who was also called Justus, and Matthias. And they prayed and said, You Lord, who know the hearts of all men, show which one of these two you have chosen, and take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. Last verse, verse 26, And they cast lots for them, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Ito po ang salita ng Panginoon. Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos, kagaya po ng aming himno na inawit, nawa o Diyos, ibigay namin ang aming best sa iyo sa hapon na ito. Bigyan namin ang aming best sa pakikinig ng iyong salita. Nawa o Diyos, ay pagkalooban niyo po kami ng grasya na maunawaan ang salita mo. Mapagpakumbaba namin itong hinihingi sa iyo, alang-alang kay Hesukristo na iyong anak. Amen. Nung nakaraan po nating pag-aaral, tinanaw po natin yung tinatawag nating doctrine of ascension. Yung pagbabalik ni Hesukristo sa kalangitan. Naalala po natin yung tagpo bago po mag-verse 12 hanggang verse 11. Nakita natin doon na si Hesukristo, nung nabubuhay siya mula sa kamatayan, nagstay siya for a while ng ilang araw kasama yung mga apostol, pero lumipad po siya. Nakita nilang nag-levitate si Hesukristo at umakyat
sa langit para umupo sa kanang trono ng Diyos. Ayun po yung huli nating tinanaw sa pag-aaral po na ito. Nakita natin doon kung ano yung kahalagahan ng ascension ni Hesukristo patungo sa trono ng kanyang Ama. Yung kanya pong ascension, it announced his exaltation to glory. It was the beginning of the Trinitarian worship. It secured that every believer is mediated before the Father, and it began his intercessory work for believers. Yan po yung napag-aralan natin sa previous na sermon. At naalala natin doon, di ba, nung lumipad si Hesukristo patungo sa langit, nanatili yung mga apostol niya na nakatingin. May dalawang lalaki na nakasuot ng puting robe na nagsabi sa kanila, bakit ninyo tinititigan si Hesukristo na umakyat sa langit? Itong si Kristo na ito, kung paano nyo siya nakitang umakyat, sa ganung paraan, ay babalik siya sa inyo. At doon po natin nakita yon sa last na pag-aaral natin. Now, mga kapatid, yung binasa po nating mga verses, opening na po ito ng bagong segment na naman. So, nagsarado na yung tabing, nagbukas po yung bagong tagpo. Ngayon, nandito na po sila sa lugar na tinatawag na upper room. Itong upper room po na ito, kung binasa natin yung mga gospel books, medyo familiar na tayo dito sa upper room na ito. Naaalala ba ninyo dun sa Luke 22? Di ba si Hesukristo, first time nilang nag-Lord's Supper? Saan nila ginanap yung Lord's Supper? Sa upper room. Actually, dito sa Book of Acts, maraming beses pa silang magkikita dito sa silid sa itaas, sa upper room, sa second floor. Pero hindi lang po ito basta second floor lang. Isa po itong specific na place kung saan nagagather po sila palagi. At ito po yung tagpo, mga kapatid. Umalis na si Hesukristo. Okay? Mula nung Matthew chapter 1, kasama nila si Hesukristo hanggang dito sa Acts 1. So, for the first time sa New Testament, naiwan po sila sa kanilang sarili. Wala na po si Hesukristo. Sila na lang po. Si Hesukristo nandun na sa langit. Ano po yung response ng nascent church o ng bagong sibol na iglesia? Ano pong response nila pagkaalis ni Hesukristo? So, ang first response nila, nag-gather sila dito sa upper room. At tingnan po natin, mga kapatid, no? In their pursuit to fulfill the mandate by Christ, sa verse 8, naalala ninyo yung verse 8, may mandato si Christ na iniwan sa kanila. 'Di ba? 'Di ba? Gagawin daw silang witness. 'Di ba? They shall receive power when the Holy Spirit comes upon them, and they will become witness para daw sa gawa ni Hesukristo. So magiging evangelist sila. Magpapatotoo sila sa ginawa ni Hesukristo nung siya'y buhay pa, nung siya'y napako sa krus, nung namatay siya, hanggang nabangon siya muli. Sasaksi sila sa buong mundo sa mga gawa na ito ni Hesukristo. Mga kapatid, napakabigat na trabaho nito. Tayo kasi, binabasa natin to very lightly. Bakit? Hindi naman tayo mamamatay pag nag-street preaching tayo mamaya Sila po hindi. Mawawala lahat ng bagay sa kanila. Si Kristo, pinagkatiwalaan nila for the last 3 years of their lives. So nasanay sila sa ganong common for like 3 years. And now, wala na si Kristo. Wala na silang matakbuhan ngayon. At merong iniwan na mandato si Hesukristo sa kanila. So nag-gather sila, at para ma-fulfill itong mandate na to, na maging witness ng gawa ni Hesukristo sa buong mundo, meron po silang plan of execution muna. So, nag-regroup muna sila para magawa nila itong plan of execution nila. So, tandaan natin, mga kapatid, no? Yung transition from being with Christ and now not being with Christ was highly pivotal to the history of the church. This will mark the beginning of the New Testament church. Ngayon, mga kapatid, hindi pa po sila defined by power. Kasi wala pa yung Holy Spirit Sa chapter 2 pa yon. Yung church na ito, hindi pa defined by power. Yet, defined na po sila by obedience, by unity, and wisdom. Yes, wala pa yung empowerment ng Holy Spirit. Wala pa yung indwelling ng Holy Spirit sa kanila. Sa chapter 2 pa yon. Pero markado na sila ng pagsunod, pagiging pagkakaisa at karunungan. The indwelling of the Holy Spirit, mga kapatid, dun pa yon sa susunod nating pag-aaral. Ngayon, ito po yung main message natin ngayong hapon. When we align ourselves through unified prayer and biblical discernment, we create the necessary seedbed
for God to fulfill with His power. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng pagkakaisa sa panalangin at pagsunod sa kaayusang biblikal, bumubuo tayo ng kinakailangang punlaan upang mapuno ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Meron lang tayong dalawang titignan dito, mga kapatid. Una, tignan natin the devotedness of the nascent church. The devotedness of the nascent church. Tignan natin yung verse 12, mga kapatid. So, nag-gather na sila dito sa upper room sa may Mount Olivet o Mount of Olives sa may Jerusalem. So, again, katulad na nabanggit ko, sa verse 13, nandun na sila sa upper room. Dito po yung in-institute yung Lord's Supper. At sino po yung present sa upper room? Tingnan ninyo yung mga panauhin yung mga nagmi-meeting sa upper room. Sabi dito, si Pedro, si John, si James, si Andrew, si Philip, si Thomas, Bartholomew, Matthew, James, son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas, son of James. Ilan yung nabilang nyo? Ilan yung nabilang nyo, mga kapatid? 11. Di ba 12 ang disciples? Bakit kulang ng isa? Wala na po kasi si Judas. Nagpakamatay po si Judas eh. So 11 apostles na lang yun. Tama, 11 apostles na lang po yung nandito. Wala na po si Judas. Pero may iba pang present bukod sa mga apostles. Sa verse 14, nandito daw yung mga the women. So may mga grupo ng mga babae, hindi sinabi kung ilan. At nandun din daw si Mary. So Mary na mother ni Jesucristo, si Maria. And nandito rin po yung mga kapatid ni Jesucristo, brothers of Jesus. So yung total number nila ilan? 120. Okay? 120, kasama doon yung 11 apostles, yung si Mary na mother ni Jesus Christ at yung mga kapatid ni Jesucristo. Pero teka lang, mga kapatid. Bakit po mula dito sa chapter 1 ng Acts hanggang Revelation, hindi na nabanggit si Maria? Alam nyo ba na ito na yung huling niyang sighting sa Bible? Never na uling marababanggit si Maria na mother ni Jesus Christ. Pero ito ang tanong ko, bakit kaya si Maria, very significant siya sa mga Roman Catholic? Very central siya ng faith ng Roman Catholic. Whereas, yung scripture, hindi nga siya binigyan ng emphasis. Ang binigyan ng emphasis nga dito sa Acts, si Paul eh. Mas maraming beses binanggit si Paul, si Pedro, si Lucas, kaysa kay Maria. Pero ang venerate, ang sinasamba, si Mary. Co-mediator ang tawag sa kanya. Di ba po? Kung napaka-significant ni Mary sa Christian faith, katulad ng gustong i-appear ng Roman Catholic, bakit dito na lang siya uli binanggit? Hindi nga sinabi paano siya namatay eh. Hindi sinabi kung may ministry ba siya, may siniran siya. Wala na pong balita tungkol kay Mary. So may kita natin, mga kapatid, they are making a mountain out of a molehill sa paggawa nila ng Mariology. Ito mga Roman Catholic Church. Yung pag sinabing Mariology, yung kanilang study na kay Mary, yung isang complete set of doctrines nila patungkol sa paniniwala kay Mary. Yan yung una, pero pansinin ninyo, and the brothers of Jesus, may mga kapatid si Jesucristo. Sa laman. Hindi ito mga pinsan, sabi ng mga Katoliko. Yung mga brothers niya, mga pinsan niya kasi yan. Pero wala nang anak si Mary malibang kay Jesus. Kasi si Mary, perpetually virgin si Mary. Never siyang nagkaanak. Mga kapatid, you have to be very dishonest sa pagbasa ng scripture kung sa tingin mo pinsan yung tinutukoy dito. May Greek word po para sa pinsan. Hindi po yun yung ginamit dito. Ang ginamit dito, kapatid. Ibig sabihin, after Jesus, nanganak pa si Mary. Okay? So, ibig sabihin, hindi perpetually virgin si Mary. So, mali again yung belief ng ating mga kaibigan na Roman Catholics. Pero hindi natin point dito na i-counter yung kanilang belief. Pinoint out lang natin kasi it pops out from the text eh. Pero pansinin natin yung highlight dito sa verse 14. Sabi, tignan ninyo yung last part ng verse 14. Sabi, yung verse 14 as a whole pala. Sabi dito, this all with one mind were continually devoting themselves into prayer. Yan po yung sinabi sa version sa NASB. So, iisang-isip po sila. One mind. Nagkakaisa po sila ng pananaw dito sa kanilang mission bilang isang nascent church. No?
In one mind po sila nagkakatipon. Alam po nila yung bigat ng trabaho na iniwan ni Hesukristo po sa kanila. Hindi po ito madali. Napakahirap po ng trabaho to be witness to Christ. Iniwan na sila ni Hesukristo. Ano po yung first response nila, mga kapatid? Manalangin. Manalangin po, yan ang una nilang response. At hindi lang basta manalangin, nanalangin po sila ng merong isang isip, in one mind. So ito po yung kanilang circumstance. Meron na nangunguna dapat sa kanila yung takot, alinlangan, pagtingin sa kanilang kakulangan, misery nila kay Christ, pero hindi po nila hinayaan na ito yung manguna sa kanila. Kundi, nagpakita sila ng pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-respond sa prayer. Isa po ito sa pinaka-vital na ministry ng isang iglesia. Tandaan natin, nagsisimulang iglesia ito. Nascent church ito eh. At ano po yung marka nila? They are one accord sa pananalangin. So napaka-vital po ito. Isa po ito sa pundasyon ng isang iglesia na nagsisimula. Markado po ng pagtitipon sa panalangin. So, nakita natin mga kapatid, no, napaka-importante na nagkakatipon ng mga tao ng Diyos sa pananalangin. Basahin natin mga kapatid yung Matthew 18 verses 19 to 20. Tignan natin gaano nga ba ka-importante yung pagiging one accord, yung pagde-devote ng ating sarili sa gathered prayer ng iglesia. Okay? Tignan natin gaano ka-importante yung prayer gathering o yung prayer meeting ng isang church. Sabi sa Matthew 18, verse 19 to 20, "Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by the Father in heaven." Si Kristo yung nagsasalita, mga kapatid, sa Matthew 18, verse 19. So baka sabihin nyo, Pastor Jay, yung konteksto kasi niyan, church discipline, hindi naman prayer gathering. Mga kapatid, argument from lesser to greater po yan. Kung si Kristo present tuwing may nililitis sa kasalanan, how much more tuwing nagkakatipo ng mga kapatiran para manalangin? How much more? So sinabi ni Jesucristo, pag dalawa daw ay nagkatipon para manalangin sa Diyos, they agree on earth about anything they ask, ano daw sinabi? It will be done to them by the Father. Kaya po napakahalaga ng prayer gathering, mga kapatid, ng isang iglesia. Kasi kahit lang daw dalawa na mag-agree dito sa lupa at dalhin ito sa Diyos, ibibigay daw ito ng Diyos sa kanila. Verse 20 ng Matthew 18 sabi, "For where 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them." Pag dalawa o tatlo ang nag-gather sa pangalan ni Jesucristo, nandun daw po siya sa kalagitnaan. Alam niyo mga kapatid, nung sinabi to ni Jesucristo, it is as though minamak niya yung mga Pharisee. Alam niyo po kung bakit? Kasi meron pong Talmudic law, yung law ng mga Pariseo. Sa Talmudic law, nakalagay po doon where 5 or more are gathered. Di ko alam kung 5 or more or 8 or more. Basta more than 2 or 3. O sabihin natin 5 or more. Sabi doon, if 5 or more are gathered, the law is in their midst. Ayun po yung nakalagay sa Talmudic law. Pag nag-gather daw po yung 5 or more, yung law of Moses, yung Pentateuch, nasa kalagitnaan nila. Ginamit ni Christ yung wording ng mga Pariseo sa Talmudic law at ni-revise niya. Sinabi niya, where 2 or 3, hindi 5 or more. 2 or 3 are gathered, hindi law of Moses yung nasa kalagitnaan nila. Ako mismo yung nasa kalagitnaan nila. So parang minamak niya itong belief ng mga Pharisee na ito. So nakita natin mga kapatid, sinasabi ni Jesucristo, pag nag-gather ang 2 o 3 o higit pa sa ilalim ng pangalan ng Diyos, si Kristo nasa kalagitnaan natin. At hindi lang po ito totoo tuwing Lord's Day. Totoo rin ito sa prayer meeting. Mga kapatid na dumadalo ng prayer meeting, may realization ba tayong ganun? Nandito po si Kristo sa kalagitnaan natin dahil nagkakatipon tayo tuwing Thursday ng prayer meeting po natin. Ano pa? Sinabi to sa Acts chapter 2, verse 42. After po ng kaganapan na ito sa upper room, nag-preach si Peter sa harap ng mga Israelita ng Pentecost at mayroon pong response itong mga nascent church na ito. Acts 2:42, "And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship and to the breaking of bread and the prayers." So nagpatuloy yung kultura nila ng prayer gathering. Hindi po sila masigasig sa prayer gathering nung simula lang. Hindi po. Nagpatuloy ang iglesia
patuloy rin silang nag-gather to pray. Practice po nila ito. Kahit po natanggap na nila yung Holy Spirit, nag-gather pa rin sila. Kasi nung time na to, wala pang Holy Spirit na nag-indwell sa kanila eh. Kahit natanggap na nila yon, hindi nila sinabi na, hindi na tayo, wala na pangangailangan mag-prayer meeting. May Holy Spirit na tayo eh. Hindi po. Kahit natanggap nila yung Holy Spirit, nakita pa rin nila yung kanilang duty to gather in prayer. There will be several accounts sa book na ito of the power of the gathered prayer of the church. Ilang beses po nating makikita, mga kapatid, sa Acts na ito, na tuwing nananalangin yung mga kapatiran, kumikilos ang Diyos. Mga kapatid, paulit-ulit itong magiging testimony ng Acts. Ganun po kahalaga ang prayer gathering ng isang iglesia. Sabi dito they are one accord in prayer. Nagkakaisa sa panalangin. Pwede tayong manalangin, pero hindi one accord. Kanya-kanya tayo ng purpose. Hindi po yun ang goal. Hindi po yun ang pinapakita ng teksto. Tuwing nananalangin, dapat po may pagkakaisa. Being one accord, gathered in prayer is one of the greatest declaration ng isang church ng kanilang dependence sa Diyos. Mga kapatid, kahit tayo individually, pag hindi ka nananalangin, isa lang ibig sabihin niyan, hindi mo kailangan ng tulong ng Diyos. Baka malakas ka na. Hindi mo kailangan ng tulong ng Diyos kaya hindi ka nananalangin Mga kapatid, we become like the nascent church every time we gather in prayer. Nagiging kawangis tayo ng mga kapatiran natin dito sa Acts 1 tuwing nag-gather tayo to pray as a church. Why? We declare na mabigat yung task and we need God's grace to fulfill it. Without God's grace enabling us to do it, wala tayong magagawa. Sinabi ni Jesus yan apart from me, you can do nothing. Isa sa greatest declaration natin na totoo o Kristo na kung wala ka, wala kaming magagawa, yung pagtitipon-tipon po natin para manalangin. We present ourselves as proud ministers if we neglect this beautiful ministry of gathering in prayer. So ang punto lang natin dito, mga kapatid, let us be in one accord, gathered as a church, united to make all petitions and plea known to God. Nawa mga kapatid, maging masigasig tayo sa napakagandang biyaya na ito, na magkatipon-tipon, magkaroon ng iisang isip sa pananalangin sa maraming bagay patungkol sa iglesia. Alam niyo mga kapatid, dati po, nung medyo bata-bata ako, teenage ako, member ako ng isang worship band. At meron po kami tinatawag doon na youth worship, youth service. Usually hapon yun ng Sunday May pagkakataon na absent yung ibang mga band members, dalawa lang kaming naiwan. Ako nagpapiano, tapos yung drummer. Natuloy pa rin naman yung youth service, nagda-drums yung kasama ko, ako dun sa piano. Natuloy pa rin, kaya pa rin namin gumawa ng isang kanta, na-lead pa rin yung praise and worship nung hapon na yon. Pero may kulang, manipis yung tunog Manipis yung tunog Ngayon, pag dinagdagan nyo ng bahista, meron ng kapal, meron ng bass may crunch na yung tunog. Dagdagan mo pa ng rhythm guitar, mas gaganda yung tuwang ng tunog. Dagdagan mo ng lead guitar, meron ng ad-lib. Dagdagan mo pa ng nagva-violin, mas symphonic na yung tunog. Dagdagan mo pa ng mga ibang instruments, mas lalong gumaganda yung tunog hanggang maging full band na kayo. Ang point ko mga kapatid, kahit hindi naman tayo dumalo, kahit magtamad yung ilan sa atin sa prayer gathering, matutuloy yan hanggat may iilan. Kasi sabi 2 or 3 are gathered. Pero isipin ninyo mga kapatid, yung beauty, kung marami kayo, yung beauty ng music, ng prayer na pwede ninyong i-produce dahil one accord kayo, nagkakaisa kayo. Actually sa banda, yung isang gitarista tumutugtog key of C, yung isa tumutugtog key of D, yung isa key of A. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Kanya-kanyang tempo, yung isa 80 BPM, yung isa 120. Labo-labo mga kapatid, wala kayong naiintindihan. Kasi hindi sila one accord. No pun intended dun sa accord. So mga kapatid, nawa maging gantong klaseng iglesia tayo. Nagkakaisa po tayo sa pananalangin. Iisa tayo ng isip, iisa ng hangarin na nagkakatipon tuwing meron po tayong pagkakataon. Iyan ang hamon sa atin. May we strive to participate sa ating mga prayer gatherings ng ating iglesia. So yun po yung una, the devotedness of the nascent church. Pangalawa, tingnan natin dito, the discernment of the nascent church.
the discernment of nascent church. Tingnan natin yung verse 15. So nagkakatipon sila, nananalangin, tapos po tumayo si Pedro. Tumayo si Pedro sa kalagitnaan po nila. At nagsimula po na magsalita si Pedro dito sa 120 na nagkakatipon sa upper room. So ibig sabihin medyo malaki yung room na yun no? Kasi 120 yung kasya, siguro doble nung hall na ito para magkasya yung 120. So nagsalita si Pedro, being the leader of the apostles, siya yung nagsalita sa harap nila. Ito po yung speech niya sa verse 16 onward. Sabi niya, Brethren, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit foretold by the mouth of David concerning Jesus, who became a guide to those who arrested him. So ito po yung problema mga kapatid from verses 16 to 17. Sabi kasi, he was counted among us and received his share in the ministry. So sabi ni Pedro, mga kapatid, kailangan ma-fulfill yung salita ng Panginoon na kailangan 12 apostol kasi representation po yun ng 12 tribes of Israel. Kaya kailangan 12. Di ba namatay si Judas? Pwede naman na magpatuloy sila na 11 lang pero hindi po yun according to God's will. Ang will ng Diyos 12. Pagdating ninyo sa Book of Acts, meron po dong mga symbolism ng 12. May 12 pillars po doon representing the 12 apostles. Mismatch yun kung 11 lang sila tapos 12 yung pillars doon, walang sasalo doon sa isa. So, will po ng Diyos na 12 sila. Kaya sabi ni Pedro, hindi pwede to, na 11 lang tayo. Kailangan may madagdag na isa para maging aligned tayo sa kalooban ng Diyos. At si Judas, nakasama natin siya nung nandito pa si Hesukristo, natanggap natin yung fair share niya sa ministeryo ni Hesukristo. Pero, ito nga yung problema mga kapatid Meron silang desire na tuparin yung will ng Diyos na 12 apostles, kaso kulang ng isa. Mga kapatid, tandaan natin dun sa verse 17, sinabi ni Pedro na nakasama siya sa ministry with Christ and the apostles. Meron bang greater teacher kaysa kay Christ? Meron bang greater mentor kaysa kay Christ? Wala na po, di ba? Si Judas, mentor niya mismo si Christ. Anong nangyari? Pinagkanulo pa rin po niya. He belongs to the devil. Ibig sabihin niyan mga kapatid, we can be a part of the most holiest na church. Maaaring yung pastor natin yung pinakamahusay magturo, kung palalo ang puso pa rin natin, katulad din tayo ni Judas, kahit si Jesus pa yung magturo po sa atin, ganun pa rin po yun. Traitor pa rin tayo kagaya niya. Tignan natin yung verse 18. Sabi ni Peter, Now this man acquired a field with the price of his wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle of his intestine, and all his intestines gushed out. So, binigyan tayo ng graphic na picture ni Pedro kung anong nangyari kay Judas. Mga kapatid, alam niyo, pag binasa niyo yung Book of Matthew, sinabi doon nagbigti si Judas tapos namatay siya. Bakit dito iba? Iba yung report ni Pedro sa report ni Matthew Sabi ni Matthew, nagbigti. Ba't sabi dito ni Pedro, nagbigti daw ng patiwarik, headlong, he burst open in the middle, and all his intestine gushed out. Nalaglag siya doon sa pagkakatali. Siguro tumama yung tiyan niya sa bato, tapos lumabas yung kanyang intestine. Yung intestine daw niya, all his intestines gushed out. So ano man tama, Mateo o Pedro? Sino nagsasabi ng totoo sa inyo? Sabi nung isa, bigti. Sabi nung isa, nalaglag. Pumutok yun dyan. So, which is which? Mga kapatid, parang ganito yan Halimbawa, may 20 pesos ako sa bulsa ko. Pag sinabi ko sa'yo, ang bulsa ko may laman na 5 na 5 peso. At pag sinabi ko sa'yo na ang laman ng bulsa ko may 20 peso, nagsisinungaling ba ako? Hindi. Hindi po. Totoo na may 20 pesos sa bulsa ko, pero sa 20 na yon may 5 din doon. 'Di ba? So, ganito po yung dapat nating understanding sa account ni Matthew at sa account ni Peter. So, sinasabi lang ni Matthew, nagbigti siya. Pero, zoom in sa atin ni Peter, na yes, nagbigti siya, pero nalaglag siya sa pagkakabigti niya, tumama yung tiyan niya somewhere, sa bato, sa kahoy o anuman, at pumutok yung kanyang tiyan. So, parehas po na tama yung wala pong contradiction sa dalawang account na iyon. At dahil po sa gory death na ito, dahil nga natapon yung dugo ni Judas kasi all of his intestines gushed out, tinawag po yung lugar
kung saan siya nagdikte na field of blood or sa language nila, akeldama. At yung naalala po ninyo, 'di ba, bumalik si Judas sa templo, binalik niya yung mga silver coins nung 'di ba binenta niya si Hesukristo. Tapos nagsisi siya na bakit niya pinagkanulo si Jesus. Bumalik siya sa templo, binalik niya sa mga Pariseo yung mga silver coins. Kinuha po ng mga Pariseo yon, ayun yung bumili sila ng lupa kung saan dapat ilibing si Judas. So, in a way, parang si Judas rin yung bumili. Pera rin niya yun, binalik niya lang . So, ayun po yung nangyari. Now, verse 20, tingnan natin yung prophecy na sinite ni Peter from the Old Testament. Nag-cite siya ng dalawang prophecy. Sabi niya, verse 20, "For it is written in the book of Psalms, let his homestead be made desolate, and let no one dwell in it." Yung pangalawa niyang prophecy, "Let another man take his office." Yung prophecy po na ito na sinasite ni Peter, yung una galing po ng Psalm 69 verse 25. Ito po yung unang prophecy. Psalm 69:25. Doon po sa verse na yon, ang pinopertain po din ni David nung sinulat niya ay yung judgment para doon sa mga nag-persecute sa servant of the Lord unjustly. Sounds familiar po ba? Si Judas pala yung tinutukoy nung sinulat ni David yon. Yung hatol sa mga nagkanulo sa servant of the Lord, si Jesus Christ. Yung pangalawa niyang prophecy, yung Psalm 109 verse 8. Dito naman, sa ikalawang prophecy, nung sinabi ni Peter na let another man take his office, originally, nung sinulat yon, ang pinopertainan nun ay yung replacement of the deceitful accuser. Again, sounds familiar. Si Judas na naman po yun . Yung kapalit nung deceitful accuser na si Judas. So, ang punto lang ni Pedro, dun pa lang sa lumang tipan, na prophesy na ipagkakanulo ni Judas si Jesus at kailangan palitan si Judas. Nakita po ninyo yung puso ni Pedro? Hindi po siya umaksyon ng anuman sa pangunguna sa iglesia nang wala pong direction from the scripture. Okay? Hindi siya nagbigay ng discernment o ng anumang pagpapasyahan ng iglesia na hindi niya po nakita na pinapakita mismo ng salita ng Panginoon. Hindi po ito naisip lang ni Pedro na palitan si Judas. Hindi po. Meron siyang citation from the Old Testament na ito po yung kalooban ng Panginoon. Kaya niya po sinite yung dalawang prophecy na ito sa verse 20. Pag tinignan natin yung verse 21 to 22, mga kapatid, makikita po natin doon na nilay down ni Peter, since kailangan palitan si Judas, nilagay po niya yung requirements. Yung kinakailangang requirements sa magiging kapalit ni Judas. Ito po yung requirements. Sabi niya sa verse 21 to 22, sabi, "It is necessary that of the men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day that he was taken up from us, one of these must become a witness with us of his resurrection." So may dalawang requirements si Peter na binigay sa pamimili ng kapalit ni Judas. Una, dapat daw nakita niya, kasama niya si Hesukristo mula nung simula ng earthly ministry ni Christ, nung 30 years old si Christ. Ibig sabihin, nandun na siya nung binautismuhan si Hesukristo ni John the Baptist. Nandun siya nung pinako si Hesukristo sa krus. Nandun siya nung nabuhay muli si Jesus mula sa mga patay. Nandun rin siya nung umakyat si Kristo pabalik sa langit. Dapat witness siya sa lahat ng kaganapan na ito. Iyon yung requirement na sinabi ni Peter. Mga kapatid, ito po yung requirement na yon. Ay baka nagtatanong kayo, paano po si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo, wala naman siya doon nung binautismuhan si Jesus. Wala siya doon nung na-resurrect si Christ. Paano siya naging apostle? Well, mga kapatid, special yung calling ni Paul, and later on pag-aaralan po natin yan as we move along. Pero, sa puntong ito yung ni-require ni Peter. Dapat participant siya ng lahat ng earthly ministry ni Kristo. Sa verse 23, makikita natin, sa nilay down na requirement na ito, dalawa lang po yung pumasok. Dalawa lang po yung qualified. Sino po ito? Si Justus, or tingnan natin, verse 23, sabi dito, si Joseph called Barsabas, who was also called Justus, and Matthias. So dalawa lang, si Justus, tsaka si Matthias.
parehas po silang pasok sa qualification. So paano yan? Gawin na lang natin na 13 apostles. Pwede ba yon? Hindi pa rin, hindi align sa word of God eh. Ang will ng Lord, 12 lang eh. Pag parehas silang pinili ito, 13 apostles na. So kailangan nilang mamili kung sino. Kung si Justus ba o si Matthias. So paano sila nag-decide? Peter, ikaw na bahala. Total, pasok naman yung dalawa na yan. Ikaw na mag-decide para sa amin. Total, ikaw naman leader eh. Ganun ba ginawa nila? Appointment? Hindi po. Sumangguni pa rin sila sa salita ng Panginoon. So ang ginawa nila, verse 24 to 25, nanalangin muna. Nanalangin muna po sila. Sinabi nila, "You, Lord, who know the hearts of all men, shall show which one of these two you have chosen." So sinabi ni Pedro at nung the rest, "Oh Lord, ikaw ang nakakaalam ng puso ng mga tao. Ipakita mo sa amin sino dito yung pinipili mo bilang maging kahalili ni Judas." At alam niyo po anong ginawa po nila sa verse 26? Nag-draw lots. Kumaga sa atin nag-dice. Kung anong, o kaya toss coin. Ayun yung ginawa nila. Ano ba tong practice na ito? Parang swertihan to ah. Pwede ba natin sabihin na ganito? Na naging apostol yung isa dahil lang sa swerte-swerte lang? Makamundo ba na practice ito? Ini-mini-mini mo? Hindi po mga kapatid. Ito po ay isang Old Testament practice ng pamimili ng mamumuno. Kung naaalala ninyo, sa Book of 1 Samuel, paano ba pinili si Samuel bilang hari? Di ba si Samuel yung unang hari? Di ba una, nag-draw lots muna kung kaninong tribo pipiliin. Napili yung tribo ng Benjamin. Nag-draw lots ulit kaninong pamilya mula sa tribo ng Benjamin. Napili yung pamilya ni Saul. Mula sa pamilya ni Saul, nag-draw lots sino yung magiging hari. Napili si Saul. Kaya naging hari si Saul. At tandaan po ninyo, doon po sa Old Testament, meron pong ephod yung high priest na nandun po yung 12 stones representing each tribe. At sa breastplate na ephod na yon, may 2 bato sa likod nun, yung Urim and Thummim. Ayun po yung mga instruments na ginagamit nila to discern the will of the Lord. In a way, drawing lots din po ito, casting lots ito. So yung ginawa po dito nila na practice, na pamimili kung sino yung papalit kay Judas, hindi po ito swertihan lang eh. Tignan natin kung heads or tails, hindi po. Old Testament practice po ito in discerning the will of the Lord. So still, hindi po sila naging abrupt. Hindi po sila naging hasty. Hindi sila sumangguni sa sarili nilang karunungan, kundi bumalik sila sa salita ng Diyos kung paano properly mamili ng kahalili ni Judas. The nascent church knew that it is God's will that the apostles should be 12, kaya po nag-sought out sila na alamin kung anong direction na tinuturo sa kanila ng Diyos sa salita niya. Hindi po sa pamamagitan ng propesiya. Kasi dati pinipili yung si Samuel, kahit via casting lots po siya naging hari, bago po nun binigay na yung prophecy kay si Saul bago siya maging hari. Binigay na yung prophecy na yun kay Prophet Samuel na si Saul yung mapipili. So hindi nagulat si Samuel na si Saul yung napili na hari. Pero ito po hindi sila umasa sa prophecy. Umasa sila sa plain word na nire-reveal sa kanila ng Panginoon. They used God's word to decide tong matter na to for the nascent church. So ang punto natin mga kapatid kung bakit natin to ine-explain tong set of verses na ito, dahil mga kapatid, kailangan po nating i-discern ang matters of the church biblically. Discernment must be done biblically. Sabi po ni Charles Haddon Spurgeon, discernment is not knowing what's right and wrong. Discernment is knowing what's right and what's almost right. Discerning is knowing what's right and almost right. Maraming beses po tayong magkakamali mga kapatiran kung aasa tayo sa karunungan natin. Pero saan tayo makakasiguro na hindi tayo magkakamali? By following the revealed word of God. Sa pagsunod sa salita ng Panginoon na malinaw, printed sa atin, black and white. At nawa mga kapatid, maging masigasig tayo sa pagsaliksik ng malinaw na revealed na salita ng Panginoon na ito. So bilang aplikasyon, mga kapatid, 2 bagay lang. Una,
May we strive to be a church that is fervent in prayer. Nakita natin po yan sa dedication netong nascent church, yung kanilang devotedness in prayer, yung pagkakaroon nila ng isang isip. They are one accord in praying to God. So nawa mga kapatid, tayo rin, maging isang iglesia po tayo na fervent in prayer. May mga nagsasabi kasi, well, nananalangin naman ako sa sarili ko Di ba yan ang sinabi ni Jesus sa Matthew 5? Kung kayo'y mananalangin, pumasok daw sa kwarto kung saan ikaw at ang ama mo lang sa langit ang nakakarinig, nakakakita. Ginagawa ko naman yan, sabi ni Jesus sa Matthew 5. Well, very good. Kung ginagawa mo yan, kapatid. Pero meron din gathered prayer Yang ginagawa mo, private prayer yan. May mandato din to gather in prayer. Paano naman yun? So, tama yung ginagawa mo, nananalangin ka sa sarili mo, dagdagan mo na lang yung pagsunod mo. Dumalo ka ng pagtitipo ng iglesia sa pananalangin. Mga kapatid, naiintindihan ko po, may mga kapatiran sa atin na providentially hindered. Hindi talaga kayang dumalo ng ating prayer meeting. Kasi, yung prayer meeting natin, Thursday, 6:30, nakatapat sa schedule ng work nila. Anong gagawin nila? Dadalo sila, mapapabayaan nila yung work nila. Tinawag din sila na maging tapat sa trabaho nila Ang ala namang nakawan nila ng oras yung boss nila para lang sundin yung isa pang kalooban ng Diyos. So naiintindihan natin na may mga providentially hindered talaga. Naiunawaan natin, may mga kapatiran tayo na hindi na pwede ng oras na yun kasi mahina na ang katawan. May schedule ng inom ng gamot. At pag uminom ng gamot, hindi na pwede nagkikikilos. Kaya hindi na nila kayang dumalo sa pagtitipon ng pananalangin. Naintindihan natin yan, yung mga ganyang rason. Ang binibigkas natin dito mga kapatid, yung mga ginagawang providentially hindered yung sarili nila. Yung wala namang providential hindrance, hahanap ng paraan para maging providentially hindered. Why? Kasi ayaw nilang mag-step out ng kanilang comfort zone. Nakakatamad kayang pumunta ng prayer gathering. Mas masarap manood sa TV. Mas masarap na lang mag-Facebook. Mga kapatid, kung able tayo, nawa dumalo tayo sa pagtitipon ng pananalangin ng iglesia. Mahalagang ministeryo po ito. Deklarasyon natin ito na dependent tayo sa Diyos, na hindi natin kayang gawin ang mga ministeryo natin. Nawa mga kapatid, masigasig tayo kung kakayanin naman talaga natin at wala naman tayong hadlang na makadalo. Ano sinabi ni Pablo sa Ephesians 3:18-19? Sabi, may you have the strength to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height, and the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Sinabi po dito na malalaman daw natin yung lalim, yung lawak, yung katayugan ng pag-ibig ni Kristo together with the saints. Hindi po natin ito malalaman on our own. So makukomprehend po natin yung lawak ng pagmamahal ni Hesus Kristo sa atin kung gagawin po natin ito as a gathered church. Hindi po tinakda ang Christian life natin na isolated. Dapat kaisa po tayo ng ating mga kapatiran. Meron din mga kapatid, present nga ng prayer gathering, pero katawan lang nila yung present. Pagdating dito, puyat, pagtapos ng prayer meeting, kumpleto na yung tulog. Sana hindi po tayo ganon. Na nagbabawi tayo ng tulog dun sa prayer meeting. Sana po hindi. Sana bodily present po tayo, spiritually present din po tayo rito. Hindi yung nandito nga tayo, may nagpipray, lumilipad naman yung isip po natin. Wala po sa presensya ng pananalangin. Sana po mga kapatid, hindi po ganon. May iba sa atin, dumadalo ng prayer meeting, ito nakakalungkot, para lang walang masabi sa kanilang churchmanship. Kasi requirement sa mga men, sa role takers, na para maging scripture reader ka, dapat present ka ng prayer meeting tsaka hindi ka late. Okay, para mag-scripture reading ako, dadalo ko ng prayer meeting. Wrong motivation, mga kapatid. Mali po yun. Baka dumadalo ka lang ng prayer meeting para walang masabi sa'yo. Very good ka sa harap ng mga kapatiran. Hindi po yan ang motivation natin. Kaya tayo nagkakatipon dahil ito ang will ng Diyos. Kalooban ito ng Diyos, and we are fulfilling God's will sa ating pagkakatipon. Nawa, nananalangin tayo, nag-gather tayo because we want to pray to God as a church. Wala na pong ibang rason, mga kapatid. Napakasarap ng pakiramdam na nakikiisa tayo sa pagpasa ng mga dalahin ng mga kapatiran natin. Pag
Thursday morning, may nagko-collect ng prayer natin eh. May mga nandun sa list, mga kapatiran tayo nagkasakit, may mga kapatiran tayo na nagsa-struggle sa sin, may mga kapatiran tayo na may problema sa marriage, may problema sa trabaho, iba't ibang problema. May mga kapatiran tayo nagpapasalamat sa kagalingan ng magulang nila, sa problema na nasolusyonan. Mga kapatid, anong galak na makiisa tayo na dalhin yung mga bagay na yan sa Panginoon? Anong galak din, no? Pati yung mga kabigatan ng mga kapatiran natin sa ibang iglesia, dinadala din natin sa Diyos. Anong galak din mga kapatid na maging yung mission work sa ibang bansa na pinapanalangin natin. Napanalangin natin yung Europa, Africa, iba't ibang bansa dinadala natin sa Diyos na makakilala din sila kay Hesus Kristo. Anong galak mga kapatid na makiisa dito sa trabaho na ito, sa ministeryo po na ito. And we're missing a lot kung ginagawa nating providentially hindered yung sarili natin. Kaya I encourage each and every one of us, nawa ang PRBC, markado po tayo ng kasigasigan sa pananalangin as a church. Corporately, nawa, ganyan ang tugon natin. Pero also, mga kapatid, individually, hindi lang corporately, nawa, ito rin ang direksyon ng ating kaluluwa. Masigasig tayo maging sa private capacity natin to pray. Sabi ng isang hymno, "Thy word is like a garden, Lord, with flowers bright and fair, and everyone who seeks may pluck a lovely cluster there. The word is like a deep, deep mine, and jewels rich and rare are hidden in His mighty depths for each searcher there." Hindi lang ito pang mga kapatid sa word ni Jesus, maging sa kanyang gathered church. We're missing a lot. Maraming kayamanan na nami-miss natin sa ating Christian life kung nagiging tamad tayo sa pagkakatipon bilang isang iglesia. Nawa, mga kapatid, hindi tayo maging neglectful dyan. So pangalawa, may we be a church diligent, hindi lang po sa gathered prayer, kundi may we be a church diligent in searching His Word to discern His will. Kaninang umaga, pinag-aralan na natin ito sa Sunday School. Nawa, wala po tayong aksyon bilang isang iglesia na hiwalay sa Scripture. Nawa, kung meron man tayong aksyon, sigurado tayo na mababakat natin, mga kapatid, mula po sa Scripture. Na ganito rin mga kapatid, katulad dun sa point natin sa prayer. Corporately, nawa mga kapatid, may we never move. May we never make a move as a church that is not guided by biblical principle. Manganganib po tayo, hahatulan tayo ng Diyos pag meron tayong aksyon na labas sa principle ng Scripture. Nakita natin sa binasa natin mabigat yung trabaho, kailangan nilang mamili ng kapalit ni Judas, hindi po sila sumangguni sa sarili nilang mga utak. Sumangguni po sila sa salita ng Diyos. Nawa, ganun din tayo mga kapatid bilang isang iglesia. At ganun din, individually. Nawa, kung meron tayong mga mabibigat na desisyon, hindi po tayo titingin ano yung convenient sa atin, ano ba yung... Tsaka na lang natin i-consider yung direction na pinapakita ng Scripture. Nawa mga kapatid, hindi. As people of the Word, ang una nating takbuhan para hanapan ng karunungan, hindi po sarili natin. Maganda na humihingi tayo ng counsel sa iba. Pero sana bago natin gawin yan, sinaliksik muna natin yung salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi scripture yung kapatiran natin. Maaring equip sila ng scripture. Pero sana kung meron man tayong mga pangangailangan ng counseling, unahin nating saliksikin muna anong tinuturo ng scripture. So nawa mga kapatid, maging searcher tayo of the Word of God. So yun yung dalawa nating application. Nawa maging fervent tayo sa prayer. Pangalawa, maging fervent din tayo sa pagsiliksik ng salita ng Panginoon. Di ba may kanta yung mga bata? Di ba sabi dun sa kantang pambata, read your Bible, pray every day. Anong sunod? And you'll grow, grow, grow. Walang shortcut mga kapatid Hindi siya exciting pakinggan, di ba? Pero ito yung susi sa paglago natin sa pananampalataya. Read your Bible, pray every day, and we will grow, grow, grow. Nawa mga kapatid, yan ang ating testimonya. By being one in prayer and united in biblical discernment, we prepare ourselves to be God's instruments for Him to powerfully expand His dominion here on earth. Alam nyo mga kapatid, itong nascent church na to, ang una nilang response nung umalis si Jesus, nanalangin at nagsaliksik ng salita ng Panginoon. Pagdating natin ng chapter 2, grabe yung ginawa ng Diyos. Kumilos ang Diyos through them. Why? Dahil consistent sila sa prayer at pagsaliksik ng salita ng Diyos. Tayo rin ba, PRBC?
Nais ba nating ma-witness yung mga kamangha-manghang gawa ni Hesus Kristo sa kanyang ministeryo? Ito po ang susi. Maging fervent, masigasig sa pananalangin, at masigasig sa pagsaliksik ng salita ng Panginoon. Sa mga kaibigan natin, itong sermon ba na binanggit ko, parang irrelevant ba sa inyo? Irrelevant bang pakinggan sa inyo na parang pang-member lang ng PRBC yan, kung di naman ako member, anong saysay nung sermon na yan sa akin? Kung nararamdaman mo na parang irrelevant sa'yo, tama lang na maramdaman mo na irrelevant ito sa'yo. Why? Kasi outside ka ng church. Hindi ka talaga makaka-relate sa pagtitipon ng mga banal para lumapit sa Diyos. Wala ka talagang pagkaunawa, hindi ka makarelate sa desire ng iglesia na saliksikin ang salita ng Diyos to be aligned with God's will. Why? Kasi sinusunod mo sarili mo. Hindi ka na-declare ng dependence sa Diyos. Hindi mo nga kailangan ng tulong niya. Tingin mo kaya mong i-figure out lahat kasi matalino ka. I hope pahiyain ng Diyos ang kayabangan mo na yan. And nawa, makita mo na wala kang pag-asa hiwalay sa Diyos. Yan ang sinabi ni Hesus Kristo. Apart from me, you can't do anything. At yan ang mensahe ng sermon na ito sa'yo. Hiwalay kay Kristo, wala po kayong magagawa. Pero ayaw namin na maging elitista na, sorry na lang kayo, kami lang members ng church. Hindi po. Nais namin na maging kabilang kayo sa iglesia ni Hesus Kristo. Pero hindi po yan magagawa basta-basta na para mag-a-apply lang kayo sa trabaho. Kailangan ninyong kilalanin si Hesus Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Kailangan ninyong isuko ang mga kasalanan ninyo sa Kanya. At nawa, yan ang maging tugon po ninyo after hearing this sermon. Saglit tayo manalangin. O Diyos, salamat sa yaman ng salita mo. Nawa, O Diyos, maging isang iglesia po kami na masigasig sa pananalangin at masigasig sa pagsaliksik ng salita mo. Nawa, O Diyos, ay hindi lang ito mga salita na maririnig namin at pagdakay kakalimutan po namin, kundi tunay namin itong lakaran moving forward as a new church. At nawa, O Diyos, ay nangusap din ito sa aming mga kaibigan at bisita. Salamat, O Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pwede na po nating i-stop yung recording. Ngayong hapon po,